Yeah, may dumaan na rin jeep sa wakas. Kaso talagang punuan sila. Yung iba nagsusumiksik dahil talagang gusto nila makarating sa kanilang mga trabaho dahil talagang hassle ang sakayan, walang masakyan. Kaya iba talaga nagpupumilit. Makikita natin naman talaga na yung iba ay sumasabit na. Sumasabit at ayun si ate, kahit babae, talagang sumabit na siya. Ayan o. At ayun nga, at ito, pasakay na kami. Road 2. Tatlo road 2. Tatlo. Yan, nakasakay na kami. Marami kaming kasama rito sa jeep. Yung iba papasok sa trabaho na malalayo pa. At yung iba naman ay mamamalingkit pumunta sa kanilang mga bahay. Nandito na kami sa road 2, bababa na kami. Dito tinuro ng driver kasi wala na raw diretsong Baklaran. Kaya dito kami binaba ng driver dahil dito raw kami mag-abang. Dahil ngayon daw ay wala na raw diretsong Baklaran. Kaya dito kami mag-aabang. Ayan sila ate. Makikita naman natin na nag-aabang din ata. Ayun, may bus. Quezon Ab. Yan. Sasakay po tayo dahil wala nang diretso ngayon. Ang sabi sa akin nung napagtanong ako kanina ay magtatatlong sakay daw ako bago makarating ng Baklaran. Kaya dadaan ba itong Quezon Ab? Magkano ang ganun doon? Galing ako road 2. 70. Sabi na lang sir kung Quezon Ab na ako sila. Ilang overseas agency na may alok na mga trabaho sa 8 bansa. Huwag kalimutan, dalhin ang inyong resume. Ito tabang binabaybay namin ang bus na papuntang Quezon Ab para makapunta kami sa Baklaran ay talagang makikita mo talaga na maraming gustong sumakay at maraming mananakay na talagang nahihirapan. Ngayon wala silang magawa dahil ayun lang talagang kanilang sasakyan patungo sa kanilang trabaho ay wala silang magawa kundi talaga sumakay. Kala ko ako lang nakakaranas ngayon ng hirap, marami rin palang mananakay. Yan kung makikita mo talaga oh. Kahit standing night, sumasakay sila para lang hindi malate sa kanilang mga pupuntahan. Kahit ako'y nagulat kanina sa akin na pagtanungan. Bago daw ako makapunta ng Baklaran galing sa Pampalay, ako'y magtatatlong sakay. Mula sa Pampalay hanggang Road 2. Pagdating ko ng Road 2, sasakay daw ako ng Quezon Ab. Pagdating ko ng Quezon Ab, ay sasakay daw ako sa EDSA Carousel papuntang Baklaran. Malaking ginawa siguro kung may babalik yung dating one ride lang mula sa Pampalay hanggang Baklaran. Malaking ginawa to sa mga commuters. Sana ay masolusyonan. Dahil talagang napaka-hassle at maraming nasasayang na oras. So guys, andito na kami sa GMA. Pupunta kami ngayon na EDSA Carousel para makasakay papuntang Baklaran. So napakahaba pala ng lakarin bago ka makapunta sa EDSA Carousel. Talagang maglalakad ka mga 7 minutes to 8 minutes ang lakarin. Walang ibang gagawin kundi maglakad para makapunta ka ron. Ngayon, ang iniisip ko lang, paano na yung mga senior citizen saka PWD na walang kakayahang mag-taxi? Wala silang choice kundi maglakad. Napakahirap. So kung makikita natin, no, ayan, marami naglalakad. Pag rush hour daw dito, talagang siksikan dito sa sidewalk na to kasi kabilaan. Mga mananakay na nagmamadali, makasakay para hindi malate sa kanilang pupuntahan dahil hassle na nga daw ngayon ng sakayan. Saka isa pa nagpapabigat itong mga ginagawa sa kalsada, mga nakaharang. Ito yung mga nagkukos ng traffic. So ngayon, papunta tayo ngayon doon sa overpass, akit tayo ng overpass.
para makarating tayo doon sa EDSA carousel na papuntang Baclaran. Yan, nakita tayo sa overpass. Talagang napakahirap. Kawawa dito ang mga senior citizens sa PWD. Dahil walang ibang dadaanan tong overpass na to. So wala naman nagagayad para sa kanila. So ayan na, nandito na tayo. Yan, kung makikita nyo. Yan, maraming tao. May mga pila, mahaba. So nagsisiksikan, napakalitong espasyo. Ayun ang papuntang Baclaran. So sasakay tayo dyan. Okay. So ayun ito nakasakay na ako dito sa Quezon na papunta na ngayon ako ng Baclaran. So kanina umalis ako ng 6:10 ng umaga. Galing ako ng Sapampalay. Papunta ako ng Baclaran. Ngayon dalawang sakay ako para makapunta rito sa Quezon na papunta ng Baclaran. 6:10 ako umalis ng umaga. Nakarating ako sa Quezon na ay 8:32. Halos 2 oras at 20 minutes ang biyahe ko. Nakakapagod, grabe siksika, napakaraming pasero na gustong makapunta sa kanilang mga pupuntahan at talaga nag-uuna-unahan para makasakay. Ito ngayon, binabaybay ko ngayon, nakasakay ako sa EDSA carousel, binabaybay ko ngayon na papuntang Baclaran. Mamaya time check natin kung ano oras tayo makakapunta. Talaga napaka-hassle para sa isang mananakay ang ganitong biyahe, putol-putol, dumagdag ang pamasahe. At saka talagang pagod. Malaking oras na nawawala para sa mga mananakay na dapat napupunta sa kanilang mga pamilya. Okay, sige. Mamaya time check tayo kung oras tayo makakarating. Peace out. Wala pong Guadalupe. Yung Guadalupe po. Yung Tore Guadalupe. Yan guys, sa wakas nakarating na ako dito sa Baclaran. Yan, kung makikita nyo, dito na ako. Umalis ako ng Sapampalay alas 6:10 ng umaga. Nakarating ako rito ay 9:42. Halos 3 oras at kalahati. 3 sakay ang inabot ko para makarating dito. Napaka-hassle, grabe. Pila, siksikan sa pasahero. At higit sa lahat, dumagdag yung aking pamasahe na dating 95 lang, umabot ang 130. Mahigit. Oh, marami mga pasahero na ipagitgitan. Nag-aaway dahil sa siksikan ng pila. Gusto nila makarating sa kanilang mga pupuntahan. Ngayon sa wakas, narating ko na PTEX. Galing ako ng Sapampalay. 3 oras at kalahati, mahigit. Kaya kung makikita nyo. Okay, sige, update ko kay mamaya. Peace out.